Nakita nyo, sa kanila pa galing. O di ba yung mga tanga? O di ba? Ginagawa nilang panakot, ibinigay yung information. Wala pong nagtanong sa akin. Okay, tutuloy lang ho natin, no? Yung ating video, no, kahapon, no? Tungkol nga ho ito dun sa sa nahuli na Chinese na babae po, no? So, i-discuss ho natin, no, kung ano ba yung kakaharapin, no, na mga kaso, no, nitong babaeng Chinese na nasabat po ng nakawani po ng ng NBI. Okay, no? So nakalagay ho dun kasi is failed to present a passport. Tapos, and is also facing of violating Section 25 of the Data Privacy Act of 2012, Republic Act number 10173 in relation to Section 6 and Section 4A1 of the Cybercrime Prevention Act of 2012, RA number 10175. So ito po yung sasagutin natin, no? Kasi ayon po, no, sa chapter chapter 3, no, ng Privacy Act po natin, no. Ito po yung mga penalties, no. So sa Section 25, ang sabi po is unauthorized processing of personal information and sensitive personal information. So, dalawang klase po siya, ha? Yung personal information tsaka yung sensitive personal information. So, sa letter A po, ito po yung unauthorized processing of personal information shall be penalized by imprisonment ranging from 1 year to 3 years and a fine of not less than 500,000 pesos but not more than 2 million pesos shall be imposed on persons who process personal information without the consent of the data subject or without being authorized under this act or any existing law. Okay, so sa letter B naman po, ito naman po is yung the unauthorized processing of personal sensitive information shall be penalized by imprisonment ranging from 3 years to 6 years and the fine of not less than 500,000 pesos but not more than 4 million pesos shall be imposed on the person who process personal information without the consent of the data subject or without being authorized under this act or any existing law. Okay, ano po ba yung sinasabi doon o yung sample, no, nung personal information? Kasi po yung mga personal information, ito po yung pangalan, no, yung signature, yung address, yung personal number po niya, no, tsaka yung date of birth. Kung wala naman ho kasing consent nung data subject o ninyo, no, hindi po pwedeng gawin yun. No, kagaya ho nung nangyari dun sa sa kanila, no, yung sa nahuli ho nung ating mga kawani ng NBI, no. Nakita niyo ho ginagawa nila, tatawagan ho yung kanilang mga nasa phone book. Diba ba? Tapos sasabihin ho yung mga information ng kliyente. O bawal ho yun. Di ba? Wag kahit ho sino, bawal hong gawin yun. Kaya nga ho ngayon, every establishment po, meron hong dapat nakatatak na na yung sa National Privacy Commission na nila sticker. No? Katunayan ho na sila ay sumusunod dun sa kautusan po ng Privacy Act po natin. So bawal ho yun, no? Kasi any business establishment or kahit na ano pa yan, pag kumuha ka ng information, hindi mo po pwede ikalat sa ibang tao yun. No? Yun po ang sinasabi doon, no? Tapos po, dun sa isa naman is yung personal sensitive information. Itong mga sensitive information, ito po unang-una is yung pagkuha, 'di ba? Nung online lending apps na 'yan, nung nung number ng mga nasa phone book, nasa phone list nung kliyente. Bawal na ho 'yun.
no? Kasi tingnan nyo gagawin yung mga yan. O, kagaya yung sinabi dyan sa mamaya discuss natin, sinabi, di ba may malware daw ho na ginagamit. O, di ba nanghihingi ho ng access sa inyo para matuloy yung application. O, kasi pag hindi nyo binigyan ng access, hindi kayo makakahiram. Di po ba? O, yun ho ang masakit kasi kailangan ho natin na manghiram, kaya bibigyan ho natin ng access. Ang masakit naman ho doon, ayan, nananakawan ho tayo ng information. O kagaya ho ng sensitive information na yon. Kasi hindi naman ho dapat nila kinukuha yung mga nasa contact list nyo eh. O di ba? Kasi sensitive ho yun eh. O ano ho ba yung mga halimbawa niyan? Yun nga, isa na yun, yung nasa contact list nyo. Bawal ho nilang kinukuha yun, no? Tapos yung yung loan details. Tapos yung mga political affiliation. Tapos yung health details, yan, yung educational details, yan yung mga mga halimbawa po ng mga sensitive information na na hindi dapat kinukuha or hindi dapat sinisiwalat. Oh, yan ho yung mga mga dapat na ninyong tandaan, no. Kaya ini-explain ko sa inyo to, no, kasi dalawang magkaiba po yan, no. Yung isa ho, personal information, which is yung information po ninyo, at saka yung personal sensitive information. No, information nyo pa rin ito, kaya lang, ito yung mga sensitibo na hindi na ho talaga dapat ibinamamahagi pa. Kasi, yung personal information, kagaya ho, di ba, nung nagkaroon tayo ng pandemic, COVID, di ba? Bago tayo pumasok sa isang mall o sa isang grocery store, isusulat ho natin pangalan natin, address, email address. Yun po, personal information yun. Okay? Yung personal sensitive information, nilalagay nyo pa ho ba yung contact details nyo ron? Yung mga nasa contact list nyo? Hindi na ho dapat, di ba? Kailangan pa ho ba ilagay nyo dun yung mga political affiliation nyo? Hindi na ho dapat. Di ba? Yung personal information nyo, that will suffice. No, in the event ho kasi, during that time ng pandemic na magkaroon kayo ng COVID o magkaroon tayo ng COVID, meron silang reference kung saan ko kontakin. Yun ho yung purpose nun. Pero dito sa mga abusadong online lending apps na to, no, naaabuso ho eh. Ginagamit yung panakot eh. O di ho ba nakita nyo, ano ho ba ang sinabi dun sa basahin natin. Hoy, yakapin mo na lahat ng mahal mo sa buhay. Sisiguraduhin ko sa iyo, pagsisisihan mo yan. Tinakasan mo utang mo. Itaga mo sa bato. Nagkamali ka ng binangga. Ang mali mo, nag-iwan ka ng impormasyon. Nakita nyo sa kanila pa galing. Di ba yung mga tanga? Di ba? Ginagawa nilang panakot, ibinigay yung information. Samantalang yung information na ibinigay na yon is for the purpose na dun sa application form. Di ba? Kasi ikaw nga magbibigay ka ba ng loan kung walang pangalan yan, walang address yan, walang age yan, sentido ko mo naman. Tapos gagawin niyo pantatakot niyo. Di ba? Ganyan kayo kawawalang ya eh. Di ba? Dali kayo ngayon. Yan ang mahirap sa inyo. Akala nyo walang katapusan. Ayan. Tinamahan na kayo. Sana magkasunod-sunod na. Tapos mapunta naman po tayo dun sa Section 4A1 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. Ito po yung sinasabi niya. Okay. Ang sabi po niyan is Section 4, Cybercrime Offenses. Okay. The following act constitute the offense of cybercrime publishable under this act. Ano po yun? Yung offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and system. Illegal access, the access of the whole or any part of a computer system without right. Ano ho ba ibig sabihin nun? Okay. Explain ho natin siya. Okay. So, ang ibig sabihin ho kasi nito, is ito po yung hacking. Tsaka po yung pagkakaroon po ng malware. Yun ho ang sabi ni Google. Okay? Ni-research ko po siya. So, kasi kagaya nun, meron ho kasi silang sinabi, kaya sinabi ko kanina, doon sa news, may nakalagay po doon,
Ito, NBI investigators found that the app contains malware that can access the victim's phone book once installed on a mobile phone. The information gathered from the victim's phone is used to coerce, harass, and threaten the victim, including through post on social media. O, nakita niyo. O, diba? May malware ho silang ginagawa. So, they're using technology, no, para ho makapagnakaw ng information. No, dun po sa unit ninyo. Iba lagi kong sinasabi, di ba? Maghanap po kayo ng way para malinis yung telepono po ninyo. Pero ang sabi ho kasi sa akin nung IT namin, ang best way ho para malinis yung telepono ninyo is either i-reformat nyo siya or bumili kayo ng bago. No, kasi may malware nga ho eh. Diba? Nakukuha ho yung information nyo eh, yung sensitive information po ninyo. No, yung personal sensitive information, yun na nakukuha sa inyo. No, pagka may mga ganung malware, no. Grabe no ang technology natin, no. Actually hindi ko kaya medyo natagalan akong gumawa ng video. Pinag-aralan ko po talaga, excuse me. Pinag-aralan ko muna talaga. No, kasi mahirap naman ho na magsasalita rito, hindi ko naman alam ho talaga yung sinasabi ko, no. Tsaka kumonsulta ho ako doon sa IT namin. So, yun nga ho, no. Yun ho yung nagagawa nila pagka sila ho nag-hack. No? Yun yung sinasabi ko ba, na-hack ho yung telepono po ninyo. So, kahit anong palit nyo po ng SIM card, makukuha pa rin po nila information yun. Di ba? Kasi, yung mga lumalabas po sa mga social media na kung paano maalis yung access, effective naman po yun. Kaya lang, just to be safe po, no, para maging safe tayo, i-reformat nyo na lang. No, para at least yun ho ang pinaka kasi pagka ni-reformat niya back to zero yan eh. Di ba? At talagang mauubos ho lahat yung laman ng telepono ninyo. Kaya lang aanin niyo ho yung mga information na yun. Di ba? Kung yung peace of mind yun naman ho ang kapalit. Di ba? Oh, yun ho ang pinaka-importante diyan. No, yun ho inyong pag-iisip. No, matahimik ho yung inyong pag-iisip. Maibalik niyo ho sa dati na sigla yung inyong buhay. No, kasi yan ho ang sinisira ng mga bugok na yan. Nakita niyo sabi ho dun sa news, di ba? Yung mga hinire nilang mga collection agent, di ba? Pati sila tinatakot. Di ba? Grabe yung mga bugok na yan. Kaya yung mga ahente ng mga online lending apps na abusado, tandanan nyo na ho. Diba? Kayo na ho mismo umalis. Nahatin nyo ho ba na ganyan? O nakita nyo ho yung sa na-raid na yan, o. Buti na lang gagawin ho silang testigo. Hindi ho kagaya dun sa iba. O, yung iba ho nakita nyo, nakulong din. O, kagaya ho nung isang napanood ko po. O, nakulong yun. Tapos siya pa ang nagpiyansa sa sarili niya. O, di po ba? Buti na lang ho dito sa sa nahuli po ng mga kawani ng ating NBI, no? Ginawa ho silang testigo. O, yun ho ang maganda, di ba? And I hope ang hinihingi ko lang ho, no, or maipapayo ko dun sa mga mga ahente ho, ng mga abusadong online lending apps. Sana matauhan na ho kayo, no? Kumbaga, lisanin nyo na lang. No, or maningin na lang ho kayo na maayos. Makakasingil pa kayo. No? Wag ho niyong daanin sa pananakot, panghaharas, no? Kasi wala naman idudulot na maayos. Nakita niyo hindi kayo nakakasingil. Di ba? Ang dami nang hindi ho nagbabayad sa inyo. No, ba't hindi niyo pa rin ho itigil yung mga kagaguhan niyo na yan? Di ba? Wag ho kayo sunod sa amo niyo. Sunod kayo na sunod dun eh. Ala naman hong magandang naidudulot yun. Di ba? Ito naman mga manager, no, ng mga online lending apps na abusado na yan, no. Kayo tong merong may experience sa ganyang sa pinatatakbong negosyo. Bakit hindi kayo masunod? Di ba? Susunod kayo dun sa may-ari na wala namang alam sa pagpapatakbo ng mga ng lending. Oh, may pera siya. O ano alam niya dun sa sa pagpapatakbo ng lending? Wala. Kaya ka nga kinuwang manager eh.
O, tapos susunod ka sa gusto niya. O, di, bugo ka din. Di ba? I-guide mo nang maayos yung mga ano mo, mga subordinates mo, mga kasama mo sa trabaho. Hindi ganyan na, o ano sabihin ng may-ari, gagawin mo. Ano ka? Aso? Di ba? Yun ho yung ano no, sana ho na-explain ko ng maayos, no? Yun ho yung ano ayon sa aking pagsasaliksik. Para talagang ano no. Pero totoo, nag-research ho ako no kasi ayoko naman ho magsalita sa harapan ng camera at i-share ho sa inyo kung hindi naman ho ganun kasigurado. No, so ni-research ko siya, nagtanong ho ako sa IT, no, nagtanong ho ako sa abogado namin. No, yun ho sinabi nila sa akin. No. Kaya nga ho medyo magulo yung aking pag-ano ng video ngayon. Pero please bear with me, no? Kasi hindi ko talaga siya kabisado. Aminin ko, hindi ko siya kabisado. Pinag-aralan ko lang ho siya ngayon. No? Para lang share sa inyo at kahit papaano matutunan nyo ho na yung ano yung i-share ko ngayon sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.